Okay. Drug addiction. Ano po ba ang pakay ng ating gobyerno para sa pagkakaroon ng mandatory random drug testing? Hindi po ba na ang pakay ng ating gobyerno ay mabigyang solusyon ang problema na kinakaharap ng ating lipunan sa droga na nabigyang diin sa pagkakasangkot ng Alabang Boys na nag-aaral sa Maranyang Paaralan? Tanong, mabibigyan ba ng solusyon ng programa ng ating gobyerno ang problema ng drug addiction? Ang gobyerno ba ang gagastos sa programa? Opo, ang gobyerno po ang gagastos. Nakapagastos nga po tayo ng unlimited texting. Hindi po ba tayo makapagastos para sa ating kalusugan? Kung kukuha po kayo ng lisensya sa LTO, magbabayad po kayo ng 100 to 150 pesos para makapag-drug test. Ito po libre. Samantalang ang programa pong ito ay hindi nangangailangan ng bayad. Inuulit ko po, hindi nangangailangan ng bayad. Dito po natin makikita na ang gobyerno ay may magagawa at nakikitang paraan sa ating kasalukuyang problema sa droga. Hindi po mahirap itipon ang buong kapatiran o sambayanan na nakapaloob sa paaralan. Mamomonitor din po ang mga estudyante ng paaralan at direkta ang komunikasyon mula sa gobyerno patungo sa admission office. Dito po makikita na ang pakikipag-ugnayan ay hindi mailap kundi madali. Naniniwala po ako at sumasang-ayon na ang lahat po ng mga magulang ayon po sa Philippine Star Newspaper ay 100% na sumasang-ayon sa programang ito. Ito po ang aking punto. Okay, yan si Mark. Galing ni Mark. Oo nga naman. So, hindi ka nga naman makakapaghanda kasi nga random nga naman, di ba? Tapos sabi niya na ito'y unang hakbang para malaman natin ang tunay na statistics o numero at ito ay hindi babayaran ng mga estudyante o ng mga magulang. Ang gobyerno babayad nito. Ikaw, kuya, parent ka, willing ka namang magbayad kung sakali man. Okay lang, para malaman natin kung talagang clean ba ang environment ng aking school, okay ako magbayad. Eh, yung tanong nga kung okay din ba magbayad ang gobyerno at kung may pera ba ang gobyerno para kagastos dito. Ngayon, sabi din niya ni Mark na non-biased daw ito at madaling i-monitor. So, practical and practicable. Ngayon, pakinggan naman po natin ang negative side. Ayan, si Miss Rina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang pangalawang tagapagsalita ng negative side, matindi ko pong pinaninindigan na ang mandatory random testing ay hindi kasagutan sa problema ng droga sa ating bansa. Hindi po siya practicable. Ako po ay isang mag-aaral ng medical technology at gusto ko pong magbigay sa inyo ng isang konkretong halimbawa. Pinag-aaralan po namin sa klase ang hookworm or parasitic infection. Ang infeksyon na ito ay nagdudulot ng anemia, ng sakit na anemia. Kapag ang tao ay nagkakasakit ng anemia, natural, nasisira at napipinsala ang kanyang katawan at ang kanyang immune system. Kaya po, mayroon tayong gamot para sa anemia, di ba? Pero aanhin natin, gagamutin natin ang sakit na anemia. Pero patuloy pa rin ang infeksyon dahil hindi natin binibigyan ng tugon ang mga hookworms o ang mga parasites na nagdudulot nito. So paano magiging practicable ang programang ito? Marami na pong naging plano ang gobyerno dito. Tapos sinasabi nilang reinforcement ito. Paano ka magbibigay ng reinforcement sa mga nagdaang plano na hindi naman po naging epektibo? At dahil po dyan, tinatapos ko po ang aking speech. Maraming salamat. Salamat, Rina. Salamat, Rina. Maganda rin yung punto nila, kuya. Kasi ito namang sa kanila, pag gagastos na rin lang yung gobyerno, dapat gastosan na natin doon sa mga pamamaraan o kundi yung mga measures ng pagsistop ng mga drugs at its source or ang pagpasok para hindi na makarating sa kabataan. According to Rina, masyado ng late daw yung intervention dahil na-infect na yung kabataan. No? It's going to tell us that, yeah, okay, it's there with the kids already. May parasite na sa loob ng katawan. Infection. Kumbaga, infection. So tanungin natin ang ating mga guests. Simulan natin kay Sir Bien. Sir Bien, tama ba ito na paggagastusan ng ating gobyerno or kailangan ba natin igastos sa ibang proyekto na mas epektibo, kumbaga, other than random mandatory drug testing? Sa aking pananaw, simple na lang. Ang atin na lang pagbigyan ng ngayon, focus,
yung proseso kung paano siya gagawin. Na dapat napapangalagaan natin yung right of privacy, tapos hindi siya magiging incriminatory para doon sa mga estudyante na magiging subjects para sa testing na to. Tanungin natin si Ma'am Emerly. Mommy, will you be willing to spend? Gagastos ka ba para sa drug testing ng anak mo? Or pabayaan mo na lang ang gobyernong gumastos nito? Para sa akin naman po, bago ka magpa-test, meron kang review na history. Tingnan mo muna yung background, kung meron bang pushers, meron ba yung tendency na magka-drug user yung anak mo. Pero kung malayo naman yung possibilities why subject your son or daughter to an examination, and that will lead to labeling na ikaw user ka, ikaw hindi ka user. Then yung sabi mong confidential, I don't think there is something confidential in the present world. Maganda yung point mo, Mommy, no, on labeling. Can you explain more on that, Miss Nelly, no? Labeling, is the threat real po if we subject them to an unnecessary test, a test that they might not need? Paano po yun? And lalabas nga yung, si ganito, si classmate, nag-undergo ng testing. It could happen if ang mga impormasyon na binibigay hindi naman tama. So, I am very certain that because this is now being done, sabi nga ni Sir, meron ng information na ginagawa bago ititest yung isang bata. I think the schools na tinitest na naman ngayon, may explanation yan eh. So, hindi lang kaagad-agad na, dapat kasi itong batang ito tinitest, pero it has to be explained well na hindi natin alam kung positive siya or negative siya. Okay? Are there questions in the audience? Kuya has found syempre, another pwede friend. bang walang question ng audience? So, may comment daw si Matet. Matet? Dun sa pangalawang tagapagsalita nung nasa negative side, sinabi niya na hindi ito ang random mandatory drug testing daw, hindi kasagutan. Una't-una naman ang rason ng pag-implementa ng random drug testing ay hindi naman para magbigay ng kasagutan sa problema. Inimplementa ang random drug testing upang primary diagnosis. Para naman meron tayong guide kung ilang porsyento na ba ng mga estudyante ang gumagamit ng droga. Pangalawa, sinabi mo na late na ito na paraan. Paano mo nasabi na late? Paano mo nasabi na late kung sabi nga ng isang guro ay ng ating parent kanina, prevention is better than cure. Pangatlo, sinabi mo na question mo kung kaninong pera gagamitin. Pondo ba ng gobyerno? Bakit hindi? Minsan kasi tayo tinatanong natin, kung may ginagawa ang gobyerno, tinatanong, bakit tinato ginagawa? Ngayon may ginagawa, bakit na naman? Para sa akin, bakit hindi? Kung ang pinaka naman punot dulo ng paggawa at pag-implementa ng random mandatory drug testing o Republic Act 9165 ay makatulong para sa kabataan, bakit hindi? Yun lamang po. So yun ang comment ni Matet. Napakainit ng discussion na ito. Very passionate siya about her opinions. No? That's very admirable. Rina? Bigyan naman natin si Rina. Opinion ko po ang hinihingi dito at yun po ang aking sinasagot. Pangalawa, ukol po sa sinasabing ang random test, kung sa una pong pahayag ni Matet tungkol sa sinasabi naming ang random test ay hindi kasagutan sa problema kasi hindi daw yun kasi ang sabi mo yata is that ang random test ay para lamang parang primary diagnose at hindi kasagutan sa problema natin na droga, di ba? Pero kung maaalala po natin, yan po yung proposition na pinaninindigan ng kabilang panig. Di ba po? Kaya po kami dito sa negatibong panig, binibigyan po namin binibigay po namin ang aming mga rason kung bakit hindi.